Mahilig pa kayo sa kamatis at sabaw? Tara, magluto tayo! Hello mga mamshi sa Japan! Good morning! Ako nga po pala si Mami Roxanne. Ngayon nga pala ang lulutuin ko ay kinamatisang manok. First time ko lang itong niluto at natikman. Pero panalo naman! Ito nga palang gamit kong manok ay chicken legs. Di bale, wala na nga pala itong buto. Pero kayo na rin ang bahala kung gusto nyo ng may buto, pwede rin naman. Yung mga pang tinola ba? At sumunod naman, itong garlic ay pinipiko lang. Bale, kalahati nga lang pala yung ginamit ko. White onion at ganitong hiwa lang ang ginawa ko. At isang buong maliit na ginger. At sumunod naman ang pinaka-importante, etong 3 kamatis. Pwede nyo namang gawing 4, mas marami, mas masarap. Kaya naman ay iginisa ko sa mantika ang bawang, sibuyas at luya. Sumunod naman, etong manok. Di bale, yung skin muna yung inuna ko. At para lumabas din yung oil ng chicken. Kung ayaw nyo naman ng oil, pwede naman natin tanggalin yon. At masarap din ito kapag medyo may pagka-brownish, katulad na lang nito. At sumunod naman, etong kamatis. Di bale, kalahati muna yung nilagay ko. Sumunod, etong sabaw natin. Di bale, pangalawang hugas bigas nga pala ito. Haluin natin at palalambutin natin yung manok. At nung kumulo na nga at medyo malambot na nga yung ating chicken, at eto pa nga ang pinaka-importante at lalong magpapalasa, naglagay nga pala ako ng 2 chicken nor. Naglagay rin nga pala ako ng kaunting asin. Hindi kasi ako gumagamit ng patis, pero pwede kayong maglagay noon. At nilagay ko na rin nga pala yung natira nating kamatis. Pakuluan pa natin to ng kaunti at takpan. Di bale, sa huli naglagay nga pala ako ng kamatsuya or tinatawag na mustard spinach. Di bale, pwede rin naman kayong maglagay ng ibang gulay dito. Yung iba, patatas at carrots. At eto na nga ang ating kinamatisang manok. Oo nga pala, mas masarap din ito kapag kinabukasan nyo din to kakainin. Tara, kain po! Itadakimasu! Alam mo, hindi nagkamali ang Panginoon na talagang inilagay ka dyan sa sitwasyon na yan. Dahil meron siyang nais na mabago at meron din siyang nais na makita sa'yo. Minsan nga lang ang proseso ay masakit nga lang at taliwas sa ating mga plano. At minsan ang transform ay sasadyain kang mawasak o para masira ka. Pero hindi lang masira ka lang. Kailangan mong mabasag para mabuo ka uli kasi kailangan mong tumiwala sa dating ikaw. Kailangan mong kumawala sa kadenang mabigat na ipinulupot mo sa iyong sarili. Sabi nga, He has to break you in order to make us. Minsan kasi ang kulang sa atin ay ang positibong pananaw ng pangyayari sa atin. Ang iba kasi sa atin, pag nasaktan, ang initial na reaction ay magalit agad o di kaya magdamdam agad. Pero dapat isipin natin kung bakit nangyayari ito sa atin at ano ang itinuturo sa atin ng pangyayari. Minsan, imbis na sa halip sabihin sa Panginoon ang resulta ng ninanais mo, huwag mong kalilimutan na sabihin samahan ka niya sa proseso na ito at itawid ka niya sa pagsubok ng buhay. Huwag puro reklamo at resulta lang. Dapat pati journey mo. Trust me, diyan mo mararanasan na hindi ka nag-iisa sa laban ng buhay mo. Yun lang po. Salamat!